Alright, of course, syempre, hali ka na sa munisipyo for the past, I think, one term. In this time, Gasper Kagiraray bilang alkalde sa Banuan ng Virac. Ano po yung mga nawalat mo pa, yung pingapod na unfinished business sa Banuan ng Virac, tabi Attorney Pusoy? Medyo dakol-dakol pa, Sir Ferds. Ang pagtukaw ta sa munisipyo, talagang ininuta so basic na dapat mabago sa panggogobyerno. Duman ipinahiling ta kung ano dapat ang matanos na gobyerno. Kung matatandaan kang sa tong mga kahimanwa, maski ang resources, ang mga sasakyan ng munisipyo, ang pigagamit ni Attorney Pusoy para sa pangsadili o kaya personal na pangpamilyang transaksyon. Pahiling nita sa mga proyektong infrastruktura na ang mga proyekto halian sa pondo ng gobyerno na dapat hilingon ng mga tao na ang kada proyektong pigpapagibo ng sarong politiko, utang na buot ng tao sa sarong politiko. Kung matatandaan ta, dakulon dyan na karatula na mahiling sinda ang pigkakahang ng munisipyo ng Virac, proyekto ng gobyerno, bako ng politiko. Ipinahiling taman na ang kwarta ng gobyerno nagagastos para duman sa sa tamang gastusan ng gobyerno. Mahihiling nita diyan na asin aram ning gabos diyan na daining casual o job orders na nagtrabaho para sa pamilya ni Attorney Sarmiento o kaya para sa pansadiling interest kang ni Attorney Sarmiento. Ang ikaduwa ini halimbawa ini public market. Kung matatandaan, kita tukaw may problema ang sabi how long is temporary, and kang nahiling ta na ang kaplanuhan diyan sa ibaba kang public market is para kuta na sa mga darakulang negosyante, isinalbar nita, iniligtas nita ang kasaradayan diyan, tinawag tang prioridad. Kung kaya ang naka-ocupar sa ibabang porsyon kang public market nita, ang mga saraday na negosyante. Ang plano takutan na sa mga darakulang negosyante, iyo ang ikakahangta duman sa taas, which is day pa man nangyayari. And so programa ta sa agrikultura, as in sa Fisher Fox, igwa kita dyan ng pinunaan na tulong traktora para maging libre ang land preparation, paarado para sa mga parauma nita. Aram ta na daing kalaban-laban ang satong parauma kung sinda-sinda sa na ang magagasto daing tabang ng gobyerno. Mahal ang land preparation, mahal ang binhi, mahal ang pesticide, mahal ang abono, tapos aagi ang kaning bagyo, aagi ang kaning peste, daing kang aanihon. So yan ang saro sa programa na talagang gusto tang ipadagos. Bako sa land preparation, matabangan ta sinda duman sa harvesting ninda. Tadakul man ang nawawara sa kita ng farmers dahil duman sa gasto sa pagpa-harvest na sana sa indang produkto. And isa sa tong pagtubod through these programs, duman ta mapapabarato ang mga barakalon sa merkado. Bako na mapapabaratoon dahil sa liye na magtatausan na kita ng regulasyon na ini dapat ang presyo. Di kita nagtutubod sa prosesong araw kaya ang Fisher Fox nita namati maninda kung paano kita magtabang na bukod sa sabing palliative so mga solusyon bagang panandalian na kapag igwaning habagat adyan diretso ang munisipyo ng Virac para magtabang, and then kang sa to igwamang kita ning nagtatao kita talaga ng mga bangka para mas dumakulman ang harvest kang sa tong mga Fisher Fox. So yan po pati ang sa tong mga programa sa environment kung mahihiling ninyo kang panahon talagang pig-edukar nitan tao sa solid waste management, hining sa pag-alaga ka sa tong mga sarog sa mga rivers nita kanginot naggigibo kita kang mga tilapyaan diyan sa Santo Domingo River, tanganing mas dakol ang mapakinabangan ka sa tong mga dakol pa po ang abaka first time na ning mga abakaleros nita na naka-receive ning
1 million budget from the municipality. Tas saday man sana talagang pondo ng municipality. But then, the PhilFIDA can attest na kampanahon nita, nagtao kita para may pahiling ang seryosong implementasyon kang pagtabang ta sa mga abakaleros. Diyan sa barrios nita, sa Dugi, igawa ko dyan ning programa, so nagpapa-CR kita. Through the discretionary funds, ang discretionary funds ning mayor, pwede mo na i-hotel, pwede mo na ibakal ning barong, but then I opted na ang discretionary fund itabang pa sa tao. Alright. Saro dyan, so ang Virac baga showcase of Catanduanes kung ano nahiling sa Virac, yun po ang mostra ng bilog na Catanduanes, ang presumption ka mga nagbibirisita. About sa turismo, anong sa imong pigabalak para at least maintain o kaya mas mapakusog pa yung turismo, kasi given na sumapunta sa mga ibang munisipyo, kaming uyo sa mga hotels. Ano naisipan mo manugod dyan para mas pang mapayabong tabi, attorney? Yes, ang totoo, dakol man kaming na mga nawarang kaplanuhan pag-abot dyan sa turismo, and knowing the strength ng munisipyo ng Virac, igaman kita ng mga farm lots dyan, ang katuyuhan ko ta nakita dyan sa Ribawa, dyan sa Paho, ang gusto nita dyan is makapag gibo kita kaso mga nipa-nipahat sa ng hotel, and then so mga turista is ma-enjoy ninda ang barrio life, barrio living, na normally yun man ang pigahanap kang sa tong mga turista, so ma-experience otro subukay kang panahon na mababalikan ita sa mga baryo na lang, so yan ang mga and then so piga-preparar nita dyan na permiso, sanctuary nita dyan sa coastal nita dito sa Batag Marilima, and yan, Batag Marilima. Yan, pigpipreparar takutaan na yan para sa mga turista na mag-aabot. Dakulon na medyo very potential na pagkakakitaan, makakadagdag sa ekonomiya sa tong munisipyo, and then makakadagdag ng oportunidad asin trabaho duman sa mga Viracton. Ang sarap pa siyempre, so pagbukas ng mga investment, paghikayat ng mga investments din sa Virac, kasi makahihilak man ang sa tong mga nagagraduates, ang sa tong mga youth nag-aasa lang sa trabaho na may tatao ng munisipyo, may tatao kang diit na mga existing businesses din sa tuyang probinsya, and most of the time kay po nanda makimahilak hiling ning utang na bot sa mga politiko na nagbaback up o kaya nagpapalaog sa inda sa trabaho. So kampanahon nita inagihan lang kita ning COVID in Rolly, igwa na kita ng mga negosasyon ko na kayo LCC, yung SM or Robinson, as much as possible makapag-investment din sa probinsya, lalong-lalo na sa munisipyo ng Virac. Ano yung mga measures para maka-attract kita ng mga business investors para naging business friendly and dakul ni mga maglagak ng negosyo sa Catanduanes, sa Virac mismo? Pinaka-importante talaga ay is in doing business act na maipatupad rigidly and according to the spirit of the law, Kung kinakaipo na ang munisipyo mismo magtabang para mas mapadari ang proseso kang mga nag-i-invest din sa tong probinsya, ayan ang pinaka-importante. Aram taman sa na kuminsan na minsan nga ni igong nagrereklamo sa tong banwaan, magsasabi, local investor na lang ako, nasasakitan pa ako magtugdok ning sa kong negosyo dahil sa pasakit na pigtataos ako pag naghahanap ng permit, pag nagko-comply sa mga permits kang for reasons known to the public, but that reason I cannot say in this program, Pero iyan ang pinaka-importante na buksan ang investments igdi tayo man anang makakapakusog kang sa tong ekonomiya, and then as much as possible ang mga negosyo maging free duman sa darakulang free maglaog ang mga darakulang investment bako sa magkapilang pamilya.
Alright. Pero din sa bossy, may habot ka? Okay, we understand na ang Katsu ay talagang target nila, actually nasa plano yan, itong maging Case Park, Knowledge, Innovation in Science and Technology. Pero yung present ko ayaw mapagbigyan yan, lalo na yung pagiging agro-ecozone doon sa parting Panganiban. When you become the new mayor, pag nakabirada katabi, Atty. Pusoy, what are you going to do para ma-realize itong Case Park, and of course yung ecozone that will benefit not only Panganiban but the entire province in general, sabi. Iyan ba kung man bago man sabing sekreto na kang bago ako naghari sa munisipyo, I have already signed the document in support of that program kay ito ni Katsu President Patrick Alay Nasansa. And nadangog ta naman kung anong mga posibleng dahilan nga dai nakisumaro ang munisipyo, but sa sako gabos na makatabang sa Banwaan ng Birac, probinsya ng Catanduanes, dahil dapat maging hadlang ang sa itong mga ambisyon at sa itong mga interest, family interest sa mga arog ka na lakdang. And normally, nagkakaigwa man sa naning conflict talaga actually sa pagsiservisyo sa publiko, pag ang nakatukaw siyempre may negosyo. Or sabihin tapang nag-divest ng negosyo, pero ang kapamilya ninda may negosyo. And business, negosyo is actually inconsistent with public service. Ayan na sa kong papasabot. Kung ang negosyo ang hanap ganansya, kita, tubo, ang public service dapat lilingwan mo ang sa imong pamilya, lilingwan mo ang interest nimo, bagkos itataw mo ang interest, ifo-focus mo para sa banwaan, lalong-lalo na sa kasaradayan. Alright, ihapot ko man itong manong duman sa cityhood kasi isa man sa mga plano kung nagkakapir ng mga opisyal na maging syudad ng Virac. Sa imong parte in case, tawan gira rin din tsansa, ano sa indong magiging prinsipyo dyan tabi, attorney? Yes, ang cityhood pa pag nasa kampanya ka, nasa tribuna ka, ipangako mo, igibuhong kong syudad, ang Virac, magayon na pangloko. Pero you see, the cool na steps para makuha ang cityhood na yan. I think ang land area nita medyo kulang-kulang pa. Or the Congress can forgo yung mga land areas na yan. Ang importante dyan is yung kita ng Virac. So far, ang kita ng Virac, ang ako nagtukaw, nag-aabot pa lang ng mga 50 million. And ang required ng LIE para maging syudad ka, kaigwaning 100 million. 100 million. Kaya 50 million pa lang kang pagtukaw ko, 100 million. And this can be achieved only if we open our investments. Kung ang nag-i-invest na sa tuuya, magkapilang pamilya sana, and then ang capital, hari man siyempre uya sa probinsya, sa mga bangko sa probinsya, the economy will not level up, mauswag. Kay puwan, buksan ta ang satong ekonomiya, ang investment nita, ay ang mga investors, day masakitan sa pagkuha ng mga permits. Na day sinda pasasakitan ng gobyerno sa pagkuha ng permits. Duman man sana kita magakaigwa ng cityhood. Alright, sa health services, anong sa imong nahiling na kaluyahan kang Virac, kang ikan naging mayor, and this time gusto mong tawanin mas makusog na kampanya? Well, in health services nita, talagang ang problema nita is, of course, we have no hand. Dahil kita ning kapangyarihan sa EBMC, controlled aning Kapitolyo. And ang pondo ng Virac, day maning kapasidad para magpatugdok ning sarong hospital. So, kang panahon nimi, pigdagdagan nimi ang pondo nita dyan sa municipal health office nita. And then pigpadagdagan ko din sa mga pondo nita duman sa MSWD nimi, kasi normal na perming piga rarani sa opisina nimi, so pambakal ning dagom, pambakal ning bulong dyan sa EBMC. Yan ang medyo nakakamundo, ang EBMC public hospital pero ginibo nindang entrepreneur, economic
entrepreneurship, no? They call pero Enterprise. sa layman's term, so public hospital ginibunindang negosyo. Ang problema sa negosyong ang nadaog ang tao. Kung hapoton taman, kung kuminita ang gobyerno ning probinsya sa negosyong piglaog ninda, kang pigibunindang negosyo ang hospital, I doubt kung kuminita ang probinsya. Kung kuminita sa mga nakatukaw sa probinsya, iyan pa ang dakulang hapot. Pero ang marinaw na marinaw, pinasakitan ninda ang mga syudadanong Biraknon, ang syudadanong Katandunganon, kang ginibunindang negosyo, ang supposedly free health services. They kamininghan dyan, and then kami lang is to augment, ano? Kaya as much as possible kami, pigadagdagan nita ang pondo nita sa municipal health. Naghahagad pa kami ng augmentation sa Department of Health. Tanganing kami man, igwa dyan ng libreng check-up, igwa mga libreng bulong, na makakadagdag sa health services nita. Alright. Unless may mga gusto ka pa idagdag tabi, Attorney Basoy? Dahil naman ning masyado, except siyempre na sa tong pakihuron, sa tong mga kahimanwa, na ang eleksyon po, ini ang nagdideterminar kung ano ang gobyernong gusto nita. No? Sa eleksyon, bako man po ang nakataya dindi kung sisay ang nakampihan tang manggagana. Ang nakataya dindi ang puturo kang sa tong mga kaakian. Mas magayon na sa pagpili nita, sa diit na kurigit-kugit, ang eleksyon naman sa ngunyan, bako nang masakit para sa mga tao. Diit na kurugit-kugit naman sa shading. Sa diit na kurugit-kugit, you can decide what government you want. Kung ang gusto mong gobyerno, so nagluluhod-luhod ka perme sa mga politiko. Kung ang gusto mong gobyerno, so diit ang oportunidad mo. Ang oportunidad na tipo na duman sa magkapilang pamilya sana, it is your decision. But if you want to broaden up the opportunity of the youth, ining mga kaakian ninyo, you better choose a candidate who has no business interest in the province. Rather, they will only focus on the interest of the people. Alright. Meron ka pa. Sige, go ahead. That reminds me, I know na anti-mining advocate ka. So, meron yatang kwan dyan sa somewhere in Dugi na nag-mining kwan daw. If that is true, when you become down, pag nakabirada ka pag mayor, what are you going to do as executive, and of course in coordination with the Sangguniang Bayan ng Birak, para ma-addressan ang naturang mining na problema, tabi? Yes, iyan po ang sarup pa sa realidad na nakamundo sa Birak, So mga parado lang dyan, parado lang. Sugasir ni tanganing abutan man lamang ning swerte makakuha ning diit na pasi ning ginto, pigpapadara ko piyan. Pero igwa dyan ning naggagamit mismo ning equipments para magmina, nagkakapital para magmina. Yes. Yan ang hayag dyan sa Dugi na they hayag sa tong mga opisyales. I do not know why, pero iyan po ang katotohanan dyan. Katotohanan hayag, pero lihim dun sa kinauukulan. Kaya pag abot ning sa puntong iyan, kami, maski kang ako nagtutukaw, we can only ask the assistance na mag-isog ang sa tong kapulisan para ipatupad ang liye. Pero ang gabus mong nagdidepende talaga sa kapangyarihan sa Kapitolyo. Minsan, pigsusugutan ko pa nga ni ang pulis kang inot sa ko, pigsusugutan ko ang pulis pag nakakapusta ko sa mga loting-loting. Hindi naman ako pwedeng kasuhan, lampas na. Sampas na sa prescriptive period. Ano yun ita? Igwang loting rigde. Tigapot ko. Kaya nyo na pagulan? Anong gusto mo, sir? Ang tanong, kaya nyo? Nag-iiling. Bakit? Mabigat ang nasa likod. But then, even with this situation, hindi tayo dapat sumusuko. Ang importante, ginagamit natin the power within us. Kaya kung dumansapot mo po, permi kaming magsusurat sa kapulisan nita, sa congressman siguro na paimbestigaran kapag igwan yung mga mining laws na
dapat pigapatupad tapos dahil napapatupad because of some reasons known only to our implementing officers. Alright. Last na, last na natabi. Ikaw yung sarong PBM candidate, actually si Bane Balmadrid na sabi niya sa May 12 Independence Day, ano po ang pagkasabot mo, Atty. Pusoy, sa nasabing iyan na May 12 Independence Day? Well, sentimiento ini, di ba, kung saan nanimbirak Yes, ng yes. bilog na probinsya, no? And with the current political and governmental power situation sa Catanduanes, we can feel na our democracy and our freedom is to some extent restricted. Tarakot kita magkomentaryo kung sa tuyang laban sa sitting political power. And ang economic nita is more on dependency na duman sa nasa political power. So nasakop na kita economically, and to some extent our freedom is restricted because of this sitting political power. And tama dyan si PBM Bane. Even before the campaign period starts, Uya sa Berak, kaya niming sabihon, the Beraknon has already decided they will free themselves from this despotic political power. Alright, parting message mo, Tabi. Attorney? Baging nasobra na akong Admiralty? parting message. Pakadupad. Salamat po. Pakiulay mo na lang. Pakiulay naman sa mga residente Canberra. Salamat po sa oportunidad. Inot na inot kay Sir Ferds, budak kay Sir Buddy para sa balitaktakan araw kini. And then, sa tong mga kay Manuel, lalong-lalo na sa mga Beraknon, do not be afraid. Follow your heart. Stick to what is right. Kung anong tama, dumangga mo. Maski nahihiling nyo na rewarded sa mga gagibo ng kasalan, remain in the path of righteousness. Bakong madari para makipaglaban para sa bayan. Bakong madari para we cannot be your Moses. Di kami pwedeng maging Moses ninyo. Make your heart your heroes. Follow your heart. Be not afraid. Relax ang laban. Alright, with that, maraming salamat kay Attorney Pusoy Sarmiento sa oras na pinagtao sa kandidato sa Radyo Periodiko. Mabuelta kita sa programa makalipas sa nagapirang importanteng baga.